Welcome. Today we pause to hear a gentle invitation. Press on towards spiritual maturity. Hebrews 6, 1-3 invites us to move beyond the basics, not to abandon what we've learned, but to build on it with growing faith. As Brother June Makapobri explained to us about what it means to move beyond the basics, leave the elementary, go on to maturity. So, what does maturity look like? 3 practical, hopeful touches. Grounding in the gospel. Keep returning to who Christ is and what he accomplished. Growing in character. Let repentance, faith, and renewal shape daily choices. Living out. Hope. Anchor your life in the resurrection and the reality of judgment today. Growth isn't a sprint. It's a steady, grace-filled walk forward, with God guiding every step. Ang pagkahamtong, ang pagtubo. Amo na nga, gusto na kon ihatag sa inyo ang mga kahulugan, what is maturity and what is immaturity. Ano ang kahulugan sa maturity? Ang maturity ng word, gitawag ni siya fully developed physically. Ano imo mahambal kung ang isa ka tao nag-edad na siya sing 20 kag dayon subong na siya sa kataas? Makita naton nga hindi siya fully developed physically. Ano ang imo mahambal sa tao nga diin tigulang na siya pero waay niya na overcome ang iyahuna-huna. Nagpabilin nga ang iyahuna-huna, masakiton siya, wandering mind, out of focus, hagdayon. Hindi siya, waay siya permanente nga desisyon. Ano ang imo mahambal sa tao, physically or emotionally, kung imo makita iya, humok siya magsunggol. Hindi siya matudluan. Entonces, he is not fully developed physically, mentally, and emotionally. Ang maturity ng word, he being reached the most advanced stage in a process. Kung ang isa ka tao gusto mag-matured, hindi ni magic formula nga at the twinkling of an eye, mag-matured siya. He must pass through the process. Kung maghambal gani nga proseso, hindi ni tahom nga word. Damo sa inyo ang nagakaon sing humay, kag amo nang ginakaon naton diri sa kahilungguhan. Damo ang gakaon sa Cebu sing mais. Pero ang imo ginahungit nga bugas, hindi ka magpati nga amo na nga bugas, amo na nga hitsura kag kanami nga dito sa uma hindi. Nag-agi na siya sa galingan, nag-agi na siya sa bulad, kag nag-agi na siya nga gisiparar ang gitawag ang tahop, gikuha ang tahop agod nga ang mapuslan amo na ang gitawag imo ginakaon. Subong sina ang maturity. Kag dayon kun imo tan-awon, finished product. Entonces sa maturity, gusto sa Ginoo nga finished product ka. Kinala mahibalo ka as Christian nga you are aiming for maturity. Tuwa kay finished product ka. Amo na nga imo makita
dito ang akon bata, si Dudong, nagitawag yan, nag-ubra sa Coca-Cola Bottling Company. Nagsugid siya sa akon nga sa anong katbulan niya dito nga tinir. Imo makita iya, ang Coca-Cola Bottling Company, imo makita iming for gitawag yang good, excellent, unfinished product. Amo na nga ang cook nga imo makita iya, imbis na gitawag ibutang sa botelya, ginatestingan na siya. Kag ang botelya mismo, ginalimpyuhan na siya. Kag dayon, pila ka beses, siling pa ni Dudong, nga di nakakita siya nga dinram ang giula, tungo kay hindi kapasar sa quality. Ito ngay mo makita iya, kung hindi ta makalambot sa maturity, imo makita, pwede man ta mabaligya, pero imo makita iya, hindi maayo ang presyo. Kagdayon, ano pang kahulugan sa maturity? Fully grown. Fully grown up. Dayon, ripe as a fruit that is soft and ready for eating. Tanawa ba lang yun na? Kuhan ka sa paho, nga hilaw, tig-an na siya. Pero, pislita ang paho nga maayogin nga pagkaluto, humok na siya. Sa dira nga ang ugangan ni Boy Maranyon sa si Inday Lourdes, nagkumpable nga may joint venture kami nga sa pagpabunga sa paho. Kagdayon, nakakontak kami sa Calatrava sing mga sobra 100 ka puno nga dlagko ng mga paho nga isprihan kag pabungahon. Gisupplyan niya ko chemical, tanan gisupply, tungo kay nakagawad kami PO sa gitawag nga processing, mango processing, nga diin gitawag nga sabakulod, nga adto nga mga paho, gina-process kag dahil ginapadala sa Germany as frozen mango. Dito na ko nakita nga diin kinahanglan may proseso gid. Hindi lang kay ginamonitor pag-spray, dayon pag bulak gina-sprayhan, kag dayon imo makita ginaproteksyonan halin sa dangan, dayon pagka kuana ginabisitahan na konpirme, kag dayon ang katapusan sa dira nga magkuana giputos na, kag dayon amo na to nagka-problema tungo kay diri sa gitawag nga sa Negros, hindi gitawag yan na uso ang putos, kundi mag-hire ka pa mga tao halin sa Cebu na swito sa pagputos. Pero ako nakita amo ni nga diin ang pinakamatamis nga paho nga imo makita iya inang maglambot na sa 105 to 110 days. Sa pag mga 100 days na ang paho, makita nimo na nga may mga first fruit na nga gitawag mauna, kag amo nang pinakatamis sa tanan. Amo na nga sa Biblia, the doctrine of the first fruit, amo na ang gitawag ginadulot sa mga Hudyo tungod kay insakto na nga pagkaluto, humok na siya, kag tamis na siya, kag ara ang quality. Amo na ang maturity, hinog siya and ready for eating. Fully developed as plain, complete, or perfected, ready for application or use. Dayon, ano pa ang, kung work out carefully, amo na nga sa Bisaya, gitawag ni luto or hinog, hamtong tigulang na kag may eksperyensya. Kag amo na ang gitawag gihandom sa Ginoo sa imo. Nga sa antes ka pakuhaon sa Ginoo, matured ka na.
dayon kung imo tan-awon diri, mabalik kita sa Hilonggo. Before naton kunon ang division. Ano ang hambal sa Hilonggo nga translation? Gani tungod kay dugay na kita nga nagatuo. Exempted sini ang bag-o lang kasimba. Exempted sini ang mga tao nga din imo makita iya bag-o pagkadawat sa Ginoo. Pero sa mga tao nga din tinuig na sa simbahan. Sa mga tao nga din imo makita iya nag-aalagad na mga katuigan nga pag-alagad. Ang hambal sa Biblia, gani tungod kay dugay na kita nga nagatuo, kinahanglan bayaan na naton inang hauna nga pagpanudlo parte kay Kristo. Kag magapadayon kita sa madalom nga mga pagpanudlo. Hindi na naton balik-balikon ang parte sa Panginoon. Paano naton intindihon eh? Kung hindi naton ni maintindihan, it is one of the most nga din gitawag ya conflicting chapter of the Bible. Amo na ang word nga gigamit diri sa iban, magaidog kita halin sa pundasyon. Everybody say amen. We really believe the principle of the sola fide. We really believe the principle of the sola gratia. Pero ini sila tanan serve as a foundation. Si Brother Rapi are, amo na yung aton gitawag nga, amo na ang aton gitawag ya church administrator. Sa dira nga gisugdan na ni nga building, ang giuna gid ang foundation. Everybody say amen. Pero sa dira nga na-layout ng foundation, may gidungag sa pundasyon. Una, gidungag ang haligi. Sa pundasyon, gidungag ang gitawag. Hangtod, hindi lang kay haligi, kundi mga trusses. Kaangay sini ang aton pag-alaga. Ang aton pagtuo si foundation. Ang paghinulsol amo ang foundation. Diri lang tatungod kay imo makita iya, imo makita tungod kay may Holy Communion pata. Ang pagtuwa mo ng gitawag foundation nga ng Kristohanon ka. Because without faith, it is impossible to please God. For he that approach Him must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seeking. Pero even ang pagtuo, hindi na basta. As a foundation kinahanglan ang Kristohanon striving nga maidungag ang pagtuo. Anong hambal ni James? Mag-ano siya sa katawo kung magsiling sa nagatuo sa Diyos kag din wala sa sing binuhatan. Nagpaintindi ang pagtuo amo ning pundasyon, pero ang binuhatan amo ning idungag nga diin agud ang gitawag structure sa imo pagtuo mapuslan. Palakpakan nato na Ginoo. Pagkadto kita, gusto na kon nga before kita gitawag yang mag-idog sa division. Before kita magpartik tungod kay kinahanglan ni nga gitawag turo nga explanation. Makadto kita sa ikado nga Pedro kapitulo 1. Gusto na kon nga makuha ginaton eh. Tugay undi na to ni makuha ni imo makita iya. Ano ang gitawag ya? Ano ang gitawag ya kun ibutang ta sa maturity? Panahon nga diin magkita ta sa Ginoo. Kagdayon, hindi ta kumpleto. Pareha sa prutas nga aslum ka, ahat ka. Ano nga kahimayaan ang mahatag nimo sa Ginoo? Makadto kita sa Pedro. Gani tinguhaay gininyo nga idungag sa inyo pagtuo ang maayo nga pamatasan. Ito siya kung ang pagtuo iti sa foundation, hindi na mapuslan kung hindi na dugangan structure. Ining gitawag haligi kung hindi dugangan trusses. Hindi ta malipayon kung arita sa sulod. Ito sis, ang hambal diri sa Biblia, imo makita
bayaan ta ang nauna nga pagtulunan. Kag isa sa mga nauna nga pagtulunan na mga paghinulsol, siguro hisgutan ta ni sa dason. Gani tinguhaagin ninyo nga idungag sa inyo ang pagtuo ang maayo nga pamatasan. Ito sis, kung ikaw magsiling kasi nga may pagtuo ka sa Dios, you must be aware nga diin mo makita ang maayo nga pamatasan kina idungag na. It is not optional. It is a must. Everybody say amen. Kagdayon siling pagdiri sa maayo nga pamatasan ang kaalam. What you need is wisdom. Ano ang wisdom? To discern what is evil and what is good. Kinalang makahibalo ka nga din, ini evil kag ini good. Kag ang wisdom, mapili mo ang maayo, kag masikway mo ang malay. Kag dayon, ano pa? Padayon. Sa kaalam ang pagpugong sa kaugalingon. Sabi mo lang, isa sa mga butang problema kung kaysa sa ato. Bisan sa paghunahuna daw hindi ta kapugong sa atong panghunahuna. Isa sa problemado nga panghunahuna mo ni, according sa mga psychologists, nga hindi ka ang may gahom sa pagpinsar sa silang nga butang. Everybody say amen. Kung kaysa hindi ka gitawag yung may authority sa pagpinsar sa silang butang. Kagdayon, ang problema mo ni, ang nagsulod nga ipapinsar sa imo, amo ang nagdumala sa imo. Everybody say amen. Ang nagsulod nga pangunahuna sa imo, amo nang nagdumala sa imo, kag amo nang nagulipon sa imo. Kag sa sining nga kalibutan, damo ang gipiding sa imo pangunahuna, nga di nangin multo na, kag amo na ang nagamaniubra, nga di imo makita ang imo pagkakristanon maipigtahan. Siling pa ni Socrates, may nagkadto sa iya. Mahal nga philosopher, may i-report ko sa imo, to kay ginpakamalain ka sa sining nga tao. May gihambal, ina nga tao nga diin para sa imo. Siling si Socrates, before na nimo ihambal, sa akon gitawag art of philosophy, may gitawag, may screening, may gitawag ko nga may screening, may pagsala sa mga butang akon ginadawat. Eh kung wala ning pagsala, ini magmulto ni sa akon ang imisugid. Number one, nasiguro bala nimo nga ang imo i-report sa akon matuod? Siling ko na ang tao, hindi ko kasiguro tungkol kay isugid lang po ni sa akon. Ikaduha nga pamangkot, makaayo bala na sa akon. Ikatatlo, makaani bala na si paghigugma sa akon sa iya ginhambal parte sa akon. Puro hindi. Sili siya kon puro hindi na makaayo sa akon, hindi na makaayo sa naghambal, hindi na makabulig sa akon, hindi na lang na paghihambal tungo kay amo na ang mangin multo sa akon pangunahuna. Amo na nga ang self-control, hindi nilawlaw. Anong hambal ni Aristotle? I count him braver those who overcome his desire than him who conquered his enemy. For the hardest victory is the victory over yourself. Ang pinakabudlay nga gitog kadalagan, hindi na ang gidaog mo ang imo kaway, gipirdi mo ang imo kaway. Ang pinakadako nga kadalagan, nga gipirdi mo ang imo kaugalingong handom. Gipugnan mo ang imo kaugalingong handom. Agud ika ka makahimo sing malain. Palpakan na ito na Ginoo. Amo nang idungag sa pagtuo. Kagdayon, pagka
pagkamainan tuson. Ito sis, kung may siling ka nga may pagtuo kakagdayon, ini nga mga butang, way ni mo idungag. Pundasyon lang arasim. Amo na nga si Apostol Paul nagsiling gid, magpadayon kita nga di nagatuon na sing dugay, magpadayon kita sa madalom nga pagpanudlo. To kay amuling madalom nga pagpanudlo. Ano is the mystery of mystical union? Damo sa mga tao nga di magsiling may pagtuo sa Dios pero imo makita iya way pagkamay ng tuson. Reklamador. Imo makita iya makita pa nimo ang kabuhi gadi imo makita iya. Ara sa mga tao wala nagatuo. Kagdayon ang pagka-Diyos nun. Kagdayon, padayon. Ang pagka-Diyos nun, ang paghigugma sa aton mga utod kay Kristo. Kag ang paghigugma sa aton mga utod kay Kristo, ang paghigugma sa tanan. Wow. Dayon? Kung ini, basahon ta, kung ini tanan yara sa inyo, nagapabugana, mapuslanon sang Dios ang inyo binuhatan sa inyo pagkilala sa aton Ginoong Hesukristo. Palakpakan na ito na Ginoo. Ito says, we cannot deny the fact that faith in itself, it is a means to an end. Amo nang hambal sa Biblia. Kagdayon kung imo padayon no ni pagbasa before we move further. Gusto na kon nga pero ang bisan sino nga wala sa iya ini nga kinaugali ara na. Sabi mo lang ang mystical union lain mo. Ang insakto. Ang hindi insakto. Nga ang imo gitapikan Ginoo na nimo. Ang hambal sa Biblia, pero ang bisan sino nga wala sa iya ini nga mga butang bulag sa kamatuoran, bisag ano na siya kadugay nga nagsimba, bisag ano na siya kadugay nga Kristiyano, bulag na siya kung ini hindi niya madibilok ng mga butang. Ang hambal sa Biblia, nalimtan na niya ang nga gitinluan na siya sang Dios sa iya pag nagligad ng mga sala. Dayon, gani mga utod kay Kristo, ato ni basahon, gani mga utod kay Kristo, tinguhaigid nga masiguro ninyo nga kamo matuod nga tinawag kag pinili isang Dios. Palpakan na to na Ginoo sini. Kay kung himuon ninyo ini, ari na. Hindi na ni papel sa Dios. Ato na ni. Kung himuon ninyo ini nga mga butang, hindi kamo malaglag. Palpakan na to na Ginoo. Abi mo lang ang Hebrews chapter 6. Kung mo lang taon kung dason ta makita because limitado atong time. Ang maturity kag immaturity, there is gitawag as serious warning. Basahan ninyo dito sa inyong Biblia. Seryosong warning. Kadin, ang nung sa Biblia, kung himuon ninyo ini nga ang pagtuwa mo ang pundasyon kag tinguhaan ninyo nga mabalay ang maayo nga pamatasan, mabalay ang gitog wisdom, mabalay ang gitog pagkamay ng tuson, waay kalaglagan. That is the evidence of eternal security. Palakpakan na ito na Ginoo. Ano ganing immaturity? Not fully grown, lacking complete growth or development. Ang immature nga tao ay na-develop. Behavior that is not calm, wise, as expected of his age. Tapos na, masiling ka, ang iloy masiling, tigulang ka na nga bata ka, pero wagi ka naghamtong sa imo na una. Kagdayon, not having much experience. Sa Tagalog, kakulangan sa pagiging ganap. Makato kita sa division. Ato na nahibalaan ang meaning sa maturity kag immaturity. Hilaw, linghod, ahat, atas, wala sing may na-eksperyensyahan. Pamangkuton ka sa pagkakristohano, ano imo na-eksperyensyahan? Hindi ka magpadayon sa pagkakristohano kung ka na-eksperyensyahan.
Amo ng immaturity. Anong cause sa immaturity? Makanto kita sa division. A person becomes immature because he is to learn the word. Slow means lagis, lazy, lethargic, and forgetful. Isa sa problema nga nangin immature kita because being a slow learner. Pirti kahinay ta tudloan. Pirti kahinay ta makumbinsi nga ini nga mga butang hilimuon. Sa pagkuan sa buriring, may nagdiri gid sa buriring. Ay, di ko makaang buriring. Laway man ang buriring. Hindi man amayo nga. Ang itsura niya, basi butiti na. Pero sa gi-encourage ko siya, tilawi bala. Bisag isa lang kabilog. Sa pagkaon sa buriring, sa naka-experience, nami magaling buriring. Pero dugay ano ni mo kumbinsiyon. Because of the elements of being a slow learner. Dugay ni mo paintindihon. Dugay mo sabay. And that is the sign of immaturity. Slow learner. Dayon, a person becomes immature because he refuses to grow. Kung ang isa ka tao hindi siya gusto magtubo, huwag gikamay mo. Hindi siya gusto magtindog, huwag gikamay mo. May isa kakaagi, na-stroke to siya. Nagsiling ang doktor, alas 7, tindog kagid, kagdayon. Kuang kagid, amat-amat ka nga, makapungko kagdayon. Mapadala ko nurse nga mag-assist sa imo. Agod nga, itirapi ka sa mild nga massage. Pag-abot sa nurse, higda pa. Tawag ang nurse doktor. Dok, huwag pa ni nagbangon, basi may problema ni. Dlagan ang doktor. Tanan nga testing. Siling ang doktor, nurse, huwag ni sa problema, makabangon ni siya. Pero hindi siya gusto magbangon. Hindi siya magtindog. Anuman nga pagdudlo, anuman nga exhortation, example sa prayer, example sa generosity, example sa pagdayaw, example sa pagsimba, kung hindi kagid, why gid mahimo ang Diyos? Everybody say amen. Because He refuses to grow. A person become immature because he is not acquainted with the Lord Jesus. A person becomes immature because he does not train his mental and spiritual senses. A person needs to get past ABC of teaching. A person must be determined to grow in Christ. Kinang-determinado ka nga magtubo ka. Everybody say amen. Everybody say amen. Hinayaw. You must have a determination to grow. Kinalan nga mubiya ka sa pagka-slow learner. Makadto kita sa example. Sa dalan nga pagkadto sa Emmaus,
sa sabto gid nga adlaw may duha ka sumulod ni Jesus nga naglakat pagkadto sa Emmaus. Mga 11 ka kilometro halin sa Jerusalem. Naglakat ni sila. Dayon nagasugilanon sila parte sa nagkalatabo sa Jerusalem. Dayon bersikulo aton basahon, sang nagasugilanon sila kag nagabaisay parte sadto nga mga butang, nagpalapit si Jesus kag nagupod sa ila. Sa nagbinaisay na sila, sa natabo dito nga si Kristo gilansang sa krus, nabanaw, nagbinaisay sila. Kag dayon imo makita iya way sila kalibutan nga ang tao nga din nagpalapit sila kag nagupod sila si Jesus na. Kag dayon ang bersikulo 16 nagsiling. Saan? Wala sila makakilala sa iya tungod kay ginlipod ini sa ila mga panulok. Bersikulo 17. Nagsiling si Jesus sa ila, ano ang inyo ginahambalan samtang nagalakat kamo? Mangkot si Jesus. Nagpundo ang duha kag ang ila dagway nagpakita nga nagapangasubo sila. Dayon ang isa sa ila nga ang iyang ngalan si Cleopas nagsabat. Na? Sige Jesus ila pagibasol. Gabi mo lang nang ini mga tao nga hindi ka intindi. Amo ning palabasol nga mga tao. Mga pastor nga nag-report sa akon, Brad, nag-ugtas kami sa among simbahan. Ining mga tao nga way gahatag amo ang reklamador sa kwarta. Iko sige lang, natural gina. Amo nang nityor. Higugmaalan ninyo. Imo makita ya, ikaw lang siguro ang taga Jerusalem nga wala kahibalo kung ano ang nagakatabo dito sa sini nga inadla. Diyan mo lang na, gibasol pa lang Ginoo. Dayon, versikulo 19, nagpamangkot si Jesus sa ila, nga ano bala ang natabo? Nagsabat sila, parti bala kay Jesus nga taga Nazaret, makagagawom siya nga propeta sa panulok sa Dios kag sa mga tao paagi sa iya pagpanudlo kagamhanan nga hilimuon. Ginakusar siya sang aton manugdumala nga mga pari kag ang iban gid naton nga mga manugdumala agud sentensyahan sang kamatayon kag gilansang siya sa krus. Perte. Sakto nga deklarasyon. Dayon 21. Naglaom kami. Naglaom kami nga siya na amo ang amon ginahulat nga magabawi sa ato nasyon nga Israel sa kamot sa mga taga-Roma ug galing ikatatlo na ini subong adlaw halin sa iya sang ginpatay siya. Nangangaton communion karon amo pa ni paghandom sa kamatayon sa aton Ginoo. Palakpakan naton ang Ginoo. Dayon. Pero ang katingalahan pagid silig pa niya dre. Ginsugiran kami sa amon mga kabdanan nga mga babae nga sa ila pakadto dito sa lulubngan si Jesus temprano pagid gaina sang aga wala na nila makita ang iya bangkay. Ginsugid man nila nga may nakita sila nga mga anghel nga nagasiling sa ila nga buhi si Jesus. Bersikulo 23. Pagkatapos ang iban sa amon nga kaupo dagkadto sa lulubngan kag ang ginsugid sa mga babae amuman ang ila nakita wala gid nila makita si Jesus dito. Bersikulo 25. Ari na nga nasubong sini. Nga nasubong sini nga mga tao. Dungan ang pagbasa. Dayon nagsiling si Jesus sa ila pagkabalingag gid sang inyo mga pangunahuna. Hallelujah. Pagkabalingagid sa inyo, Panginoon. Kagdayon, anong hambal? Kung aton lang taon ni sa English nga version, hindi lang kay buang-buang, kundi foolish and slow learner. Anong hambal dire? Pagkabalingagid sa inyo mga panguna, nga wala ninyo pagpatihi dayon ang tanan naging hambal sa mga propeta sa kasulatan.
Then Jesus said to them, how foolish you are, how slow you are to believe, slow learner. Everything the prophet said. Sabi mo lang, tandaan ninyo ni mga utod. Ako, slow learner man ko. Classmate lang tatanan. Classmate ha. Mga slow learner ta. Pero ang nakaayo lang sa aton, nga kung maninguha lang ta, sa pag-angat halin sa stages, sa level sa pagka-slow learner, may Ginoo ta nga way go surrender sa pagtudlo sa mga gago kag slow learner. Waay siya nagsurrender. Kaya kung nagsurrender pa sa ako, nagsurrender pa sa inyo, tanawa ang inyo nagligad, makita ninyo ano kaayo ang Ginoo. Nga bisan, pirti ta ka slow learner, padayon ang Ginoo nagatudlo sa aton. Pero tandaan tagid, may limitasyon ta sa pagtinir sa sining nga kalibutan. Hindi tatanan nga tion ari sa sining nga kalibutan. Kinahanglan mag-idog kita to spiritual maturity. Kadayon, ang slow learner ng mga tao, imo ang balingag ng mga tao, amo ng mga tao nga hindi dahil magpati sa ginhambal sa kasulatan kag sa mga propeta. Kabay pa nga maintindihan tani. Dayon, anong hambal diri sa gitawag yang makadto kita sa gitawag yang ikaduha nga Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Kadto kita. Dunganan ta pagbasa. Ang inyo himuon. Baskugon ta. Ang inyo himuon. Sino ang maghimo o sini? Malulunda? Ginoo, hindi. Kita. Hindi naton isangat ang aton obligasyon sa iban kag sa Dios. Everybody say amen. Kung masiling ta, ang Ginoo sini, amo na lang mahibalo sa akon, siya na lang ang magpaigo sa akon, waay ka ginhimo, waay ni mo himo ang imo parte. May parte sa Dios nga himuon niya sa imo, pero may parte kagid nga himuon para sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Hindi ni mo ni mapanghiwala. Hindi ni mo ni mapanghiwala. Ang question diri, hindi ang parte sa Dios, tugo kay ang parte sa Dios kumplito na. Palakpakan nato na Ginoo. Ang gipaabot sa Dios, ang imo maamot sa iya. Nahatag na niya tanan. Gihatag na ganin niya ang iya kabuhi. Gihatag na niya ang iya dugo. Gihatag na niya ang iya lawas. Gihatag na niya ang hindi maexplikar nga pag-antos. Halin sa pasungan, pagkadto sa krus. Ang pamangkot, ano ang imo gihatag sa Ginoo? Anong mahatag na to sa Ginoo? Pirmil talaga mati. Nga din mo makita ano bang mabalos na kung sa Ginoo. Pero imo makita kutob lang sa pulong why na ton himua ang gituwag yung mabalos na ton natutuod sa Ginoo. Ano mahambal sa imo ginikanan? Masiling ka, naitay gihigugma tagi ka. Palangga tagid. Pero ang imo ginikanan, huwag gitigang sa pamahaw, huwag gitigang sa panyaga, huwag gitigang sa panyapon. Isakto lagi sa pulo. Isakto lagi sa istorya. Tandaan na ito mga kauturan ng Christianity, karon kutob lagi sa istorya. Pa-istoryahon ni mo. Pirti mag-istorya, pero sa aktual wala. Nagipamangkot ko sa tuton, ikaw, ano pa, sino pa niya, Brad, ano pa ang mga sign sa maturity? Ikaw, isa sign sa maturity. Nga diin, ikaw sang una, sa laguron ka lang. Ikaw sang una pala kanunon ka lang.
kag karon hindi ka na pala kanunon, hindi ka na sa laguron. Nag-accept ka sa responsibilidad. Kag ikaw karon nagsugod na nga ikaw na ang nagsagod. Everybody say, ikaw sa una pala kanunon ka lang gid, pero karon makita na ton nga nagpakaon ka na. And that is maturity is all about. Amo na itong birnes, ato nang ginisahan sa pagsagulo. As gitawag ni responsive reading, maturity does not matter with age. Ang maturity gali hindi ni pa tulutigulang. Kay may tigulang nga inano. May tigulang nga hindi mapuslan. It is an acceptance of responsibility. It is an acceptance of responsibility. Anong hambal di? Ang inyong himon magpadayon kamo sa pagtubo sa kahayo kag kaalam nga halin sa aton Ginoo kag manluwas nga si Jesucristo. Siya ang dapat naton dayawon, subong nga wala sing katapusan. Amen. Palakpakan naton na Ginoo. Kinahanglan mag-isip kita. Nga bisan pa ang paghinulsol nga mo ang foundation sa sugod naton nga pag-alagad. Kinahanglan mo idug kita sini. Ano mahambal sa Ginoo? Kung imo makita iya nakasala ka karon kag dason adlaw naghinulsol ka. Kag sa dason nam adlaw nagpakasala ka naman kag naghinulsol ka naman. We are not belong to the gitawag ya. We are not belong sa gitawag ya nga traditional religion. Nga imo makita kasi Domingo ya. Magsugid ka sa imo sala. Kag i-pronounce ka sa pare nga napatawad ka na, kinagsugid ka na. Kay ibin ang gitawag nga ang amigo na kon nga pare, imo makita iya natak-ana sa pagkumpisal sa mga tao kasi Domingo. Kay ang gikumpisal karon nga sala, amo po na ikumpisal sa dason. Gabalik-balik lang. Kag sa katapusan siling pa niya may friend, ang hindi ginakon makunan nga may nagkumpisal nga siling, Father, krasta gid biya ka. Luya gid biya ko sa imo. Siling pa niya, that is below the belt. Ito sis nga imo makita ang paghinulsol gikinahanglan na. Pero hindi garantiya na nga din imo makita lisensya na nga magpadayon ka sa magpakasala, because ang word nga ang word of wisdom nga ginahatag kito sir, pardon and forgiveness are condition upon intention to reform. Muna ako nagpati damo nga mga paghinulsol nga wala pa na napatawad sa Dios. Mga sala nga way pa na napatawad sa Dios tungod kay ang gilantaw sa Dios hindi ang pagsugid sa imo sala, hindi ang pagtuad sa imo sala, saya ang gilantaw sa Dios sa aton mga brothers and sisters kung kita may intention bala sa pagbiya sa sina nga sala. Palakpakan naton na Ginoo. Kay kung wala kasi intention sa pagbiya sa sina nga sala, waay kapatawaran nga igarantiya sa Dios sa aton tungod kay nakahibalo ang Dios nga sa dason nga si mana amo gihapon ang sala ang imo himuon. Kabalo bla ka mo magkaturan sa mystical union as we close sa sini tungod kay hindi nato ni matapos tungod kay mapartek pata. Tandaan ninyo ni nga ang nature, the essence. Ano ning essence? Ang unod sa sala is spiritual. Everybody say amen. Balikon na kon. Ang salaya, ang nature sa sala, the substance of sin is spiritual. Amo na nga bisan ano mo tinguha nga mahilway ka sa sala, kung hindi ka gitog mag-adapt sa spiritual nga gitog pamaagi sa Dios, hindi ka gid mahilway sa sala. Palakpakan nato na Ginoo sa ni. Tungod kay ang sala hindi ni diri sa sini nga kalibutan. Tandaan ninyo mga kauturan. I would like to have an emphasis. Ang sala hindi ni taga kalibutan. Halini sa hindi naton nga kalibutan. Naghalini
sa gitawag dito sa unseen world. Naghalini kay Satanas nga hindi taga-kalibutan. Entonces, ang nature sa sala, spiritual. Tungod kay si Satanas is spiritual being. Amo na nga imo makita iya, gitistingan sa Ginoo nga din imo makita, gipakita sa Ginoo sa mga anak sa Israel nga ang solusyon sa sala hindi ang gitawag iya istorya lang, hindi ideya lang, hindi sugo lang, kay dimor nga sugoon ng tao, dimor siya magpakasala. Amo na nga napulo kasugo nangin walay pulos tungo kay imo makita iya, hindi to basta nga din imo makita makarepurmar sa tao nga makasasala. Everybody say amen. Because the very nature of sin is spiritual. Ano ang solusyon? Ang solusyon, tungod kay ang spiritual nga being nagkari diri agud mangin makasasala kita, agud mangin malauton kita, may nagsunod sa iya, kag ining isa amo si Kristo Jesus, pagpakan na to na Ginoo. Sa dira nga na makasasala ang tao ko'y nagtapik siya sa isa ka persona nga makasasala nga mo si Lucifer, amo si Satanas. Kagiidukar siya sa pagpakasala. Amo nang anumang hublag niya nga makabawi siya, makahilway siya. Waay sing kahilwayan. Ang reliyon hindi ni kahilway sa imo pagkapalahubog. Ang reliyon hindi ni kahilway sa imo pagkadurugista. Ang reliyon hindi ni kahilway sa imo pagka-immoral. Tungod kay hindi ni spiritual. Kung gusto ka nga mahilway, kinahanglan mubalik ka sa source. Nga to counter sa spiritual nga element sa sala, you must also adapt the remedy of spiritual. Kag ini nga spiritual amo si Kristo Jesus. Siya ang remedy. Siya ang kasulbaran. Tungo kay ang hambal sa Biblia, imo makita, I came forth from the very bosom of the Father. Halin ko sa sinapupunan sa aking ama, kung sa Tagalog pa. Halin ko. Kagdayon, nagkari ko. Kagdayon, agod nga hilwayon ta sa kaulipnan sa sarili. Entonces, ang pagtapik sa iya, ang pagtubo sa aton relasyon sa iya, ang pag-alagad siya nga nagatubo sa pag-intindi ano ay kabubuton sa aton. Utod kagabihan, amo ng tuod nga kilwayan sa sala. Plakpakan na to na Ginoo. Muna nga ang mga evangelist, ang mga pastor, ang mga gigamit sa Ginoo, nagasinggitan gid nga tapik kita sa Ginoo, to kay pagtapik sa Ginoo amo ning solusyon sa sala. Muna nga ining aton pagparti karon, partinis aton pagtapik sa iya. Partinis atong pag-ambit sa iya, partinis atong pagdumdum sa iya. Pero tandaan niyo ni nga gusto siya nga din, kita nga nagakaon sa tinapay, kita nga nagainom sa kopa, kinanglan, we are striving for holiness. Singanan na kondre si Sister Nilda Prudensiado, being an evangelist, isa lang kabutang, gusto na kon nga ipaibalo sa imo. You must have a singleness of faith. Kinalan, may focus ka sa imo gituhuan. Muna nga kitaya, may focus ta sa atong gituhuan nga mo si Kristo Jesus. Tungod ka sa maturity, kinalan magsugod ka kay Ginoo. Plakpakan na to na Ginoo. Sa adlaw-adlaw magsugod ka sa iya. Amo na nga sa pagmata mo, magsugod ka sa iya. Kay siya ang solusyon sa imo problema sa sina nga adlaw, palpakan na ito na Ginoo. Siya ang solusyon mo sa mag-aabot nga kasisitan sa sini nga adlaw. Siya ang solusyon mo sa mga tao nga gigamit ni Satanas agud bahugan ka sa hindi maayo nga impormasyon nga diin imo makita makapalain sa imo balatyagon. Amo na nga magsugod ka kay Jesus. Muna nga may debosyon. Hindi kay nagdebosyon ka kay mangayo ka, hindi kay nagdebosyon ka nga din parte na ang pagpangayo. Tuki ang hambal sa Biblia, give us our daily bread.
Pero parte nga diin imo makita nakakunik ka sa iya. Kag dayon ang imo pagpangamuyo nagpaintindi ni nga palangga mo siya kaysa imo ubra nga himuon sa sinangadlaw. Palakpakan nato na Ginoo. Palangga mo siya kaysa imo project sa sinangadlaw. Kung kaisa kita may mga project kita may ginahimo kita adlaw-adlaw, pero imo makita nga matata kagahon agud nga ipakita naton nga labaw ang Ginoo sa aton project. Palakpakan naton ang Ginoo. Labaw ang Ginoo sa aton ginahimo sa sinangadlaw. Kagdayon sa imo mabatian, sa imo makita, tandaan ninyo ni, ang aton kalag may gitwis ni. Anong gitwis? Ang imo dulunggan, ang imo makita, amo ng mga bintana kag pirtahan sa imo kalag. Tungod kay imo makita iya, ang imo mabatian makaipikto na sa imo hunahuna, ang imo mabatian makaipikto na sa imo balatyagon, kag dayon imo makita iya. Amo na nga sa sinangadlaw, ruin ang imo adlaw. Pero kung mauna nimo ang Ginoo, mabasa nimo ang pulong sa Dios, mamalandong ka sa pulong sa Dios, kantahan nimo ang Dios, there is a power within nga ma-build up sa imo. Ano man ang ipadala ni Satanas sa imo, sino man ang mga tao nga maghilo sa imo, sino man ang tao nga din magpakalain sa imo, sino man ang mga tao nga magdala sing report nga malain, imo makita hindi ka maapektahan tungod kay paghigugma ni Kristo Jesus nauna dra sa imo kasing-kasing. Palakpakan nato na Ginoo. Ang pulong ni Ginoo nauna sa imo kasing-kasing. Naibalaan mo nga pulong, hindi ka mag-ugtas sa mga mamumuhat sa kadautan. Tungod kay ang ulugtasan karon sini katapusan sa kapanunan amo ning mga mamumuhat sa kadautan. Tungod kay imo man nagasangyaw ni sa dautan nga balita. Amo na nga sa sini nga kalibutan imo makita iya ang mga disgrasya, ang mga bagyo, ang mga linog, buto sa bulkan, tanan amo nang gikakunyagan sa tao tungod kay ang tao may gitawag may attractive nga diin elemento sa sulod nga namian sa mga malain nga balita. Pero kung ikaw ang gugma ni Kristo Jesus ara sa imo tagipuson, ang gitawag niya ang kontrol ni Kristo Jesus ara sa imo tagipuson, hindi ka imyon makabati ka sini, pero nakaintindi ka nga amo nang nagakatabo sa sini nga kalibutan, kag dayon nakaintindi ka nga sa tunga sa sini nga mga butang sa sini nga kalibutan nga nakapahasol sa imo, may upod ka nga Dios nga diin kasarang sa pagtipig sa imo. Otod kagabihan kinalang padakuunta, palaguhunta, palaparon ta ang aton pag-alagad kapag serbisyo sa Diyos. And that is maturity is all about. Tandaan ninyo ni, I would like to say with honesty, even with this, may mahimo, may hindi ka mo mahimo, nga akon mahimo. Tandaan ninyo ni. Kag may mahimo ko, nga hindi po ninyo mahimo. Tanan ta may hilimuon. We stand in the presence of God individually. Subo nga individual ta nagapartik sa tinapay kag sa kupa. Individual man ta nga makigatubang sa Ginoo. Kag dayon kabay pa nga mag-atubang ta sa Ginoong masiling, Lord, hinog na ang akong pag-alagad. Luto na ang akong pag-alagad. Tamis na ko sa imo panabor. Kagdayon, gidungag ko na sa foundation ang bagay inugdungag. Nahimo ko na ang akong hilimuon. Lantawab lang yun si Apostle Paul. Ang nagsulat sini. Allow me to have a conclusion. 2 Timothy chapter 4. Pamilin-bilin na ni, dayon na siya giutdan liog ni
Nero. Dayon na siya gitawag yang ang bersyon giutdan sa liog, gibitay siya. Ang bersyon gipaguyod sa kabayo. Diin man sini ang matuod, pero ini si Apostol Paul matured na, hinug na siya. Kagkahibalo siya nga hinug na siya. Aton basahon 2 Timothy chapter 4. Kapitulo 6 rin. 2 Timothy chapter 4, sugod sa versikulo 6. Na, anong hambal niya? Basahon ta. Kung matured bala siya, kung immatured bala siya. Paskugon ta, kung parte sa akon. Na, ang iyang mga sulat, parte sa mga iglesia, parte sa mga katawan sa Dios. Pero siya nakalambot nga diin. Personally, siling pa niya, basahon ta, kung parte sa akon, nag-abot na ang tion nga akon kabuhi, ihalad na. Kaya mo na. Dayon, tungod kay madali na lang ako maghalin sa sining nga kalibutan. Ginhimo ko ang akon masarangan. Ang ginuway gaagad sa hindi mo masarangan. Tandaan na ito na. Kung magsiling siya nga magsimba ka, makasarang ka sa pagsimba. Kung masiling ka nga, pangamuyo, makasarang ka sa pagpangamuyo. Tungod kay ang Ginoo nga itong gialagad, He is not a cruel taskmaster. Parehas sa amay, nga hindi siya magsugo sa hindi mo masarangan. Gihimo ko ang akon masarangan sa pagdalagan, kag natapos ko na ang akon dalaganon. Palagpakan na ito na Ginoo sini. Just, i-connect ni sa maturity. Tungod kay ang maturity, amo ning pagkakumpleto. Ari na, period. Paskugon ta, gintipigan ko ang akon pagtuo. Gintipigan ko ang akon pagtuo. Kung ang pagtuo ko foundation, may gibalay ko ibabaw sa foundation. Kag ini ang maayo nga pamatasan pagka mainantuson, amo ni ang akon gibalay. Kag karon, paskugunta kag karon, may gitigana ang Dios sa akon nga padya sa pagkamatarong nga ihatag sa akon sa adlaw nga siya maghukom sa tanan. Di kung di ka matarong, paano ka padyaan sini? The crown of righteousness. Ano ning righteousness? Striving for righteousness. Kay balubla ka mga magkautoran ang iamot sa naton sa Dios. Hindi ang aton binuhatan una, kay balo ang Ginoo nga di ta kasarang sa pagbuhat matarong mo. Ang aton gitawag ay iamot amo ang aton desire kag intensyon. Nga ang pagkamatarong, it is not the end in itself. There is a means to an end. Anong hambal sa Biblia? Bulahan ang nagakagutom sa paghimo sing matarong kay pagabusgon sila sa Diyos pagpakan na ito na Ginoo. It is the intention and the desire. Amo nang iamot na ito. Ito sis ko magtapik ta sa Ginoo, ginasugiran na ito na Ginoo ako ini matarong, pero imo makita, I have an intention, I have a desire nga mangin matarong. Buligi ko Ginoo. Aray. Kagang iya paghukom matarong, abi mo lang tandaan ninyo ni, isa sa gitawag nga kinaiya sa aton Ginoo nga diin may gitawag siya nga mga mata nga daw bidlisiw daw silak sa adlaw. Nagpaintindi ni kung imo lang taon isa sa mga elements sa light, tandaan nimo ni nga di imo makita bisan gamay nga buhok gas lusot ang light. Nagpaintindi sa mata sa Ginoo, way isa sa aton nga gitawag niya hindi hublas.
tukay matarong siya nga Diyos. Amo na nga ginaya Marta sa paghimo sing matarong. Tagdayon, anong hambal sa Biblia? Kagang iya paghukom matarong, hindi lang ako ang gitiganan. Palakpakan na ito ng Ginoo. Hindi lang ako ang gitiganan. Sina nga padya. Amo na ning aton parte. Kundi ang tanan nga nagapaabot sa iya pagbalik. Palakpakan na ito ng Ginoo. Hindi lang siya. Kundi kita nga dito sa isa ka bersikulo nagahigugma sa iya pagbalik. Kabay pa nga maintindihan tani. Kabay pa nga mahangpan tani. Nga ang Ginoo nagahandom nga mamature ta. Ang iloy gasagod na sa bata. Ginapakaon niya sing elemento agud nga magtubo. Ginaatipan niya na agud nga magtubo. Amo ni nga passage sa scriptures, palihog lang basahan ninyo. May warning ni nga dala kung hindi ka magtubo. Kung ang isa ka iloy, hindi ka batas, nga hindi magtubo kag magmature ang iya kabataan, ang Diyos hindi magkabatas nga maglantaw siya mga anakan nga din, mapatay nga immature. Mapatay nga sa laguron. Mapatay nga liabilities.